Isang pangakong walang iwanan, isang pangakong walang masasaktan. Dalawang taong pinagtagpo sa hindi inaasahan pagkakataon. Isang mayaman, isang mahirap. Magkaibang mundong kinagisnan. Magkaibang mundong ginagalawan. Si Leia ay isang mayaman. Masasabing nasa alta syudad. Mula sa mundo ng mga sikat na negosyante. Isa siya sa mga hinahangaan ng mga kalalakihan. Kahit sinong aasamin ang kanyang kariktan. Maganda, sexy, mayaman, matalino. Masasabi ngang nasa kanya na ang lahat. Ngunit walang makakapasa sa kanyang standard. Nagpatuloy si Leia bilang isang sikat maunlad na negosyante. Nagpatuloy ang kanyang kasikatan sa larangan ng negosyo. Lumipas pa ang panahon, lalong naging mayaman at kilala si Leia. Ngunit may mga oras na hindi niya makapa ang kaligayahan sa puso niya. At napapaisip siya, nasa akin ang lahat, ngunit sa puso ko parang may kulang. Isa na akong sikat na negosyante. Mayaman, hinahangaan, iniidolo ng iba, na kahit sinong lalaki aasamin na maging kanya. Ngunit hindi ko makapa ang kaligayahan sa puso ko. May kulang. Kahit naririyan ang aking pamilya, mga kaibigan. Ngunit kahit anong gawin, di kayang punuan ang nararamdaman ko at ang hinahanap ng puso ko. Ilang taon na ba ang nakaraan? At nasayang ng mga panahon para sa amin. Narating ko na ang lahat ng pangarap ko. Ngunit minsan di ko naranasan muling magmahal. At muling sumagi sa aking isipan ang lalaking hanggang ngayon nasa aking puso. Ang lalaking minahal ko at minamahal ko hanggang ngayon. Ang lalaking unang nagpatibok sa puso ko. Siguro di ko matanggap na di ko na siya nakikita. Si Mar ang lalaking minahal ko ng sobra. He is very attractive na kahit sino mapapalingon sa kanya. Tall and dark, handsome sabi nga ng mga kaibigan ko. Ngunit laking hirap si Mar. Laki siyang hirap, ngunit pinipilit abutin ang kanyang pangarap. Isang university lang ang aming pinapasukan. Matalino, mabait, hinahangaan ng mga kababaihan sa loob ng campus. Ngunit isa lang ang tanging gusto niya, maabot yung maahon sa hirap ang kanyang pamilya. Hanggang isang araw nagkakilala kami. At sa pagkakataon na yun, alam namin na pareho ang nararamdaman namin. Hanggang naging kami na ni Mar. Siya yun unang lalaking minahal ko. Ngunit tutol ang pamilya ko kay Mar. Dahil sa antas ng kabuhayan namin. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Mar. Na kahit patago. Para sa aming pagmamahalan. Lumipas man ang mga araw. Na palaging ganun patago kami nagkikita. Ngunit di lahat ng oras may tatago namin ang aming relasyon.
hanggang natuklasan ng aking mga magulang na kahit anong pakiusap ko, magmakaawa man ako, ngunit para silang mga bingi sa lahat ng sinasabi ko. Sa pilitan akong pumayag dahil sa banta ng aking mga magulang kay Mar. Pinupunta ko ng aking mga magulang sa ibang bansa upang doon ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Ang sakit ng ginawa ng aking mga magulang sa amin ni Mar. Ngunit wala na akong magagawa pa. Magsakripice ako para sa taong minamahal ko. Isang araw bago ako tuluyan pumunta sa ibang bansa, tumakas ako upang kitain si Mar. Nag-usap kami about sa aming dalawa. Tanging mga pangako na lamang ang aming panghahawakan ngayon at ang pagmamahala namin. At kapag dumating na ang panahon na makapagtapos na kami, hahanapin namin ang isa't isa upang magpatuloy sa aming pag-iibigan. At lumipas na ang taon na wala kaming balitaan sa isa't isa. At nagpatuloy ako sa kagustuhan ng aking mga magulang. Nagpakatatag ako para sa amin ni Mar. Hanggang sa nalalapit na ang pagtatapos ko. Ito na yung pinakaaasam ko, malapit ako makabalik sa Pinas. At malapit na kami magkitang muli. Ang lalaking pinakamamahal ko. Hanggang sumapit na nga ang aming pag-uwi. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pananabik. Kaligayahan na sa wakas magkikita na kami ni Mar. Nasasabik na akong makasama at makita at mayakap ang lalaking minamahal ko ng ilang taon. Sa loob ng ilang taon, magkalayo kami. Wala akong nagustuhan na kahit isa man lamang. Siya lang yung nag-iisang minahal ko at ang mga pangakong namin, yun ang tanging pinanghahawakan ko. Hanggang sa nakarating na ko sa aming tahanan. Na walang paalam na umalis ako upang puntahan ang lalaking kinasasabihin ko sa mahabang panahon. Halos hilahin ko ang aking mga paa upang makarating ako sa tirahan nila Mar. Ngunit halos di ako makagalaw sa aking nakita. Natulala at umiiyak ako sa aking nadatnan. Ilang sandali pa sa ganun sitwasyon. Mga bakas ng sunog na lamang ang aking nadatnan. Ang dating simpleng tahanan, ngayon bakas ng sunog ang natitira. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay nila. At ang laking gulat ko sa aking nalaman. Wala na ang kanyang mga magulang at kapatid. Kasamang nasunog ang mga ito. Tanging si Mar na lamang ang natira sa pangyayaring trahedya. Ngunit hindi nila alam asan ang lalaking pinakamamahal ko. Hinanap ko si Mar. Nagtanong-tanong ako sa lahat ng kakilala niya at mga kamag-anakan. Ngunit walang makapagturo kung asan si Mar. Bigla na lamang raw itong nawala. Hinanap ko si Mar, ngunit kahit anong gawin ko, di ko magtagpuan ang lalaking pinakamamahal ko. Lumipas pa ang taon, pinagpatuloy ko ang aking pangarap. Ako na namamahala sa negosyo ng aking mga magulang. Lalong umunlad ito at nakikipagsabayan na sa mga naglalakihang negosyo sa bansang Pinas. Lumipas pa ang panahon. Nasa akin na ang lahat.
Ngunit hindi ko maramdaman ang tagumpay at kaligayahan sa aking puso. May kulang sa isang parte ng puso ko. At isa lamang ang tanging makakapuno sa puwang sa puso ko. May gabing di ko namamalayan tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Na kahit kaano katatag sa mata ng iba. At sa lahat nangyayari sa amin, wala akong ibang inaasam na tanging makita ang lalaking pinakamamahal ko. Hanggang isang araw, dumala ko sa isang party ng kasosyong ng aming negosyo. Isang eleganteng pangdiriwang. Nagagandahan mga kasuotan ang mga nagsipagdalo. Maraming pagkain, alak. Halos lahat nagsisipagdalo ay ang sasaya nila. Ako lang ata ang hindi masaya sa gabing iyon. At ako lang yun walang kapareha. Inabot ako ng tuksuhan ng mga kasamahan ko. Bakit raw hindi pa raw ako mag-asawa? Nasa sayo na ang lahat. Mayaman, maganda, na kahit sinong gugustuhin kanilang mapasa kanya. Hindi raw kayang abutin ang standard ko pagdating sa pag-ibig. Baka raw malipasan ako ng panahon. Ngunit hindi nila alam, may minamahal na ako. Na siya lang ang tanging nagpapatibok sa puso ko. Mula noon hanggang ngayon. Ang una't huli kong mamahalin. At wala kong ibang pinagkahawakan kundi ang mga pangako namin. Ang tanging hiling ko sa Diyos ay muling pagtagpuin ang aming mga landas. At umaasa akong darating ang panahon na yon, magkikita kaming muli. Ngunit magpahanggan ngayon, wala pa rin nalalaman kung asan siya. Hanggang ngayon, bigo pa rin ako. Hindi ko alam saan ko pa siya hahanapin. At lumipas ang oras sa aking dinaluhan party. Kakainip ang gabing iyon.